Yung I have maintained and medyo may mga na gawa po akong mga bagay na I keep it private. Kumakalat ngayon ang chismis na na-scam umano ng 100 milyong piso si Alden Richards. Ngunit nilinaw sa ilang panayam at ulat na hindi ito direktang panlilinlang, kundi malaking pagkalugi sa mga investment na hindi naging matagumpay. Ito ang topic ni Nanay Christy Fermin at Romel Chica sa kanilang online program kamakailan. Maraming netizens ang nag-react sa sinapit ni Alden kung totoo nga ang balita at anila napakabait niyang tao at ipagpasa Diyos na lang at makakabawi rin in time. May ilang blog at chismis na nagsasabing 200 million piso ang nawala kay Alden dahil sa scam. Ngunit walang opisyal na kumpirmasyon o ebidensyang nagpapakita nito. Mismong si Alden ay hindi nagbanggit ng specific na scam o taong nanloko sa kanya. Kung ito na nga, di ba, na pag-usapan natin ng kamakailan lang, ay tama, yun, kung kay Alden, na na-scam siya, na-scam, hindi naman niya inaamin, pero yun ang na pinag-uusapan natin na siguro na-scam si Acid kasi yung pahayag niya na dati dumating siya sa na walang-wala na siya. O rock bottom. Kung meron pa rin mas matindi sa rock bottom, yun na. Pero ngayon, ang latest niya na sinasabi, I'm above my demons now, sabi niya gano'n. Natuto na. Sabihin, nalampasan na niya. Pero, di ba binalita natin yung kay Kenchan? Yes. 5M lang yung balita na na-scam siya. Pero meron 100 million. Paano nangyari yun? Ang galing niya sa negosyo, di ba? Alam mo talaga, siguro lahat ng negosyo na talaga dumarating talaga sa pagkalugi. Kaya doon sila natuto at humuhusay na negosyante. Diba? Siguro dumarating sa yung pagkakataon na nagtitiwala tayo ng sobra dahil akala natin hindi naman tayo babalikan ng ganyan, di ba? Yun pa. Sana nakapulot ng leksyon si Alden Richards sa pagkakataong ito dahil hindi ganun kadali ang ma-scam ka ng 100 milyon. Pinaghirapang pera niya yan, pinagpaguran niya yan, hindi niya yan pinulot sa kanal at sa imbornal, di ba? Okay, ito sabi ni John, bakit naman kay bait-bait na tao na nga nitong si Alden? Bakit pa siya lolokohin? At kung totoo naman na siya ay na-scam, wow, ganun na pala kalaki ang pwede niya patalo, 100 million. Yun ang ano, Ay, nako, nakakalungkot yung ganito, no? Yung pinagpaguran mo, mauuwi sa wala, dahil sa sobrang pagtitiwala, na hindi ka naman binalikan din ng pagtitiwala, di ba? Correct. At kasabay nun yung yung pagmamahal mo sa kaibigan, yun yung magpapahupa, yun yung paghuhupa ng damdamin mo na talaga, ano ito? Naloko na ako sa pera, naloko pa ako sa kaibigan, lahat-lahat. Ay, yun ang pinakamasakit. Totoo yan. Napakisakit naman po nang nangyari kay Tisoy, Nay. Paano kaya nangyari yon? Napakabait ni Tisoy. Iniisahan pa. Ay, bangon Tisoy, wala kang tinatapakang tao. Pasasaan ba at makababawi ka rin? Sabi ni Lara May Abrigo ni Mayang. Of course naman, di ba? At saka syempre, Nay, di ba, usually naman ang mga naloloko talaga yung mga babait. Kasi binibigyan nila ng chance yung mga tao na pumasok sa buhay nila. Pero tuso man daw matching na paglalalangan din. Ayun na. Sa tao pa rin yan, di ba? Pero nakakasagupa lang tayo paminsan-minsan ng mga tao na ang tingin sa kapwa nila ay maaari nilang paikutin at loko-lokohin. Basta, dapat matuto si Alden dito na leksyon.